Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Meron na naman tayong tututukang malakasang standard tournament. Ito yung tinatawag na European Chess Club Championship. Sa Europe pala, napakaraming active chess clubs at annual po meron silang bakbakan na ang champion ay mag-uuwi ng 10,000 euros. At kabilang dito ang mga players na malakasang kagaya nila Super Grandmaster Arjun Erigaisi ng India, hugot sa chess club ng Alkaloid at hugot din naman si Dmitry Andreikin ng Russia sa Turkish Airlines Chess Club. Aba, Turkish Airlines? Big time! At mamaya po papakita ko sa inyo ang standing at ang top 20 sa live rating. Di umano po, itong si Erigaisi ay nakapasok sa 2,800 standard FIDE rating. Pangalawa na, no? Dahil ang una si Anand. At ngayon naman si Erigaisi, matindi. Tingnan po natin mamaya. Ang ginawa ni Erigaisi, nag-E4, C6 si Andreikin, karukan defense ginamit, D4, D5, at nag-E5. Advanced variation, pero gustong mauwi sa French defense. Hindi pinasok ni Andreikin ang palagi ang nakikita natin, ang mainline Bishop F5 ng advance. Pero dito, ito yung tulay, no? Transition papunta sa mundo ng French defense. Hindi na po karukan ito. Pero kinapture dito ni Erigaisi, yan talaga linya dyan eh. E6 para babawiin kagad at nag-A3. Ayun, para pag-capture mag-B4. Dito po kasi mga kamatyas, halimbawa maging ambitious ang puti na mag-B4, wag ipabawi yung C5, mababasag lang din kasi yan eh. Mababasag at mababasag din. Kaya hindi na pinag-aaksayahan ng panahon o tempo at nag-A3 na lang. Kumapture, Knight F3 develop at nag-F6. Ayun, basag kagad si Andreikin. At nag-B4, Bishop E7, Bishop B2 develop, nag-A5. Ayan, kahit papaano makabutas-butas ng square sa queen side at nag-B5 para manatiling solid. Yun nga lang, medyo butas na yung C5. Nag-Knight D7, Bishop D3, at nag-Knight H6. Binigyan ng good move ng computer engine. Queen E2. So, ang plano ay kakapture sa F6. May pressure sa E6. At nag-castle. C4. Ayan, talagang init na init naman si Erigaising pagbabasagin ang sentro ni Andreikin. At yung C4 po ang novelty. Wala na sa talaan ng aklat. Dahil ang old line na palagi ang ginagawa castling dito. Okay, tingnan natin ang novelty C4 at nag-Knight F7. Kumapture. Ay nako, pag kumapture dyan may E6 double Obligadong yung E5 ang capturein. Knight takes E5, Knight takes E5, Bishop takes E5, F takes E5. At nag-Knight C3 na bigyan ng bad move dito si Erigaisi. Dapat daw po ay D6. Ganun lang pala. Para pag nag-Bishop takes D6, magda-knight dito lang tapos ipapako yung knight sa E4 at para ang purpose din po ng D6 wag makalabas din ng bishop ng ganun-ganun lang, barado. Matindi ang positional idea, no? Yun pala yun. Natuto ko. Pero balik tayo sa knight C3, E takes D5 at dito mga kamatyas may pangbulaga na ginawa si Erigaisi. Ano kaya yun? Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Nambulaga. Knight takes D5. Yun naman pala purpose pero lamang pa rin ang black eh. Bishop C5, good move. Grabe si Andreikin. Accurate din yung mga response niya, no? Kasi po pag kinapture ito, mayroong Bishop C4 queenless sa mga magtatanong. Kasi yung iba ay hindi naman lahat po ay advanced at nakakaintindi. Yung iba beginners pa lang. So kailangan nating ipaunawa. So Bishop C5 at kinaslingan lang at yung nakahang na knight sa D5 hindi pa rin makakapture dahil Bishop C4. Nag-Bishop E6, Knight E3, Bishop D4. Yun lang. Mukhang malakas na centralize ang Bishop pero bad move. Dapat daw King H8. Prophylactic move lang. Yun nga lang. Ako magku-Queen H5 hindi pwede. Hanging pa yung Bishop eh. Yun ang tamang tira, King H8. Pero nag-Bishop D4, Queen H5. Nako yun na. Threatening matchasa na yan. G6 at dito po mga kamatcha, sinubukan
ni Andreikin si Erigaisi. May hamon sa pawn G6. Talagang pinasok ni Erigaisi ang sacrifice na yan. Na tipong dito po, ayun, nag-Queen E7 lang. Hindi naman tinuloy, pero accurate yung Queen E7, pang computer move din. Grabe Talaga? Unang nasa isip ko, kakapturin lang yan. Queen E7 lang, grabe ka, perfect, Bishop E4, Rook F4, yun lang. Dapat daw po is capturing na yung tore. Rook takes A1 and Queen F7. Ayan. Pero tingin ko medyo nasosolidan dito si Andreikin. Ayaw niyang pasukin dahil napakasolid ang bishop ng knight. Ayun. Tapos magku-Queen H6 dito. Pa-capture to. Yan. Medyo magulo pa itong continuation na ito mga kamatsas. No? Balik tayo sa Rook F4. Bishop D5. Rook A F8. Battery. Rook A E1. At nag-King H8. Ilag lang. G3, paalis sa rook. Rook F6. Inapture na ang bishop. Capture and rook E2. Dito magaling po si Erigaisi. Sa napansin ko sa mga laro niya. Yung mga positional move na tapos biglang i-endgame na pabor sa kanya. Pinagsama-samang Karpov daw po ito at iba pang mga classical players si Erigaisi dahil mahilig siyang magbasa ng mga classical games. Like games nila Karpov. Aba, ganun pala si Erigaisi. Knight C2, threat sa bishop, bishop B2 at Queen H4, Queen D5 at nag-A4. Ayun, dinipensahan po, no? Nag-Rook F4 dito si Andreikin. Ayun, may pambulaga din pero umiwas. Mali nga lang ang iwas dito ni Erigaisi. Dapat daw po sa H5 ang iwas. Okay? Balik tayo sa Queen H6. At nag-Queen C4, good move, double attack. Nag-Queen H5, ayun, babalik din pala, no? Nag-Rook F5, Knight E3, grabe ka timpla ni Erigaisi, timplado pala yun. Oo nga, no? May counter attack, Kinapture ang Queen, capture din, takes. At nag-Rook C2. Ayan na po, ang mundo ng Rook and Pawn ending. Sa mga gusto pong mag-aral ng endgames, sa Facebook page Kamatsas natin, madalas po kung naglalagay ng mga videos doon patungkol sa endgame. So, follow na po kayo at sumubaybay kayo sa ating mga ina-upload na videos doon. Okay, nag-E4, bad move, dapat daw is Rook G5. Naku po, mahirap nang makita tong Rook G5 na yan. E4, ang idea po ng E4 dito ni Andreikin para tagpasin niya yung pawn sa B7. Kinapture po ang pawn sa B5 ay yun lang na underestimate dito ni Andreikin ang power of 7th rank. In-underestimate. Ayan na po ang lalagari. May pamatsas na Rook G5. Yan ang nakwenta ni Andreikin na pag tsumek, okay lang. Bababa lang ako. Parang ganon. Pero in H4, Rook G4, check, balik, and Rook D7. Yan ang delikading dyan mga kamatsas. Napakadelikado na ngayon ang posisyon ni Andreikin. Hinayaan niya makapenetrate ng ganun. Rook H7, King G8, at nag-Rook D7. Aray nako, ayan na. May pamatsas na. Obligadong mag-King H8 para laging may pangharang na tore pagka-check sa dulo. At nag-King G2 ginamitan na ng mga makukunat na tekniko. King H3, grabe no? Karpov talaga ang style nito ni Erigaisi. Anatoly Karpov. Ayun, dito po. Last shot. Huling bitaw na tira. Naabot na ni Erigaisi ang 2,800 na rating. Ano kaya yung pang 2,800 na last move na yan? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito po ang pang 2,800 move. H7, resign si Andreikin. Bakit po? Wala na, ito na yung paparating o alinman sa C8 o Rook D8, mamamatsas yan. O liban na nga lang kung ganito gawin, Rook H1, King G2, isabay na lang. Wala, nakakapture na rin. Isang tori yan. Talo na rin. Okay, at dahil dyan mga kamatsas, ito po ang kanilang standing. Tingnan natin. Standing after round number 6. Ayan, nangunguna ang Novibor Chess Club. Sila Vidit Guradian with 11 points at Super Chess. Ayan sila Erigaisi,
Turkish Airlines, yung nakalaban nila, 10 points. Alkaloid, ayun. At ito pala sila Erigaisi, iba pa yung Super Chess. Ang daming chess club sa Europe, mga kamatsas, oh. Ang saya-saya pala ng chess sa Europe talaga. Ayun, oh. Oh, yun. Okay. Ang alam ko si Andreikin, Russian to, mga kamatsas, no? Pero pwede pala siyang maglaro sa chess club dito sa Europe. Ang alam ko, ban ang Russian sa Europe. Kaya mga naglipatan. Okay. At ito naman po ang kanilang live rating as of October 26. Ayan, nangunguna pa rin si Magnus with 28.31, Fabiano Caruana 28.05, Nakamura 28.02, and ang bagong pasok sa 2800 club ay si Erigaisi Arjun 28.01. Si Gukes, nako, halos susunod na rin, no? Ang World Championship Challenger with 27.84.1, Abdu Saturov 27.78.1, Ferrugia 27.62.9, Nepo 27.55, Wei Yi 27.50, Anand 27.50, and malungkot po na balita, Wesley So pang number 11 na with 27.47.4. Wala na po si Wesley sa top 10. Pag hindi pa po humarurot itong si Wesley, ay wala na. Talagang tuluyan ang lalabas at lalayo ito sa top 10, mga kamatsas. Kasi lately ay medyo hindi na maganda ang kanyang performance. Tabla-tabla, tapos natatalo siya. So, kailangan makabawi si Wesley para makapasok uli sa top 10. Hirap talaga sa top level, mga kamatsas. Ang hirap sa top level talaga. Talagang kailangan in top form ka lagi. Training everyday, talagang as in profession talaga. Trabaho araw-araw para ma-maintain mo ang shape mo sa top 10 sa buong mundo. Niman, pang number 20, mga kamatsas. Pragnananda, pang number 17. Yan ang mga tinututukan ding players eh. Okay? Kung kayo po ay may alam pang mga matinding laban na nagaganap dito sa European Chess Club, ay lapag nyo lang po sa comment section below. At muli po, sa darating na Nobyembre 2, November 2 sa Isabela, Kawayan, sa Icon, sa Convention Center, ay gaganapin po ang 13th Kamatsas Rapid Open Chess Tournament. Nandyan po kami. Makikita po tayo ng mukhaan, face-to-face, makakapagpa-picture po tayo. At looking forward, na-excite na po kami, ang Team Kamatsas. At maraming salamat sa palagiang pag-sponsor ng ating Kamatsas co-founder, National Master David Almirol Jr. sa kanya pong walang sawang pagsuporta. Free registration tournament at this time po merong free lunch to all 200 participating players. Wow! Saan ka pa? Libre! Okay, maraming salamat po. And sa mga gusto pong mag-training, magpalakas sa chess, ang details and registration form ay nakapin lang po sa comment section below. Click nyo lang para makapag-register na po kayo. This coming November na po yon ang second batch ng online training offering advanced, intermediate, and beginners. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.